Kagandahan kasi noon, maiwasan natin yung magkaroon ng mga splicing. Actually, okay lang din ako magkaroon ng splicing. Lalo na kapag mga high-rise building. Pero sabi ko naman dito, instead na mag-splicing tayo, bungalow type naman to. Kumuha na tayo ng 9 meters at saka 7.5 meters. So 160 square meter na bahay. So kung mapapansin nyo bakit kami gumamit ng 16mm, as per plan, lahat naman po ng mga nandito ngayon ay naka-base sa plano natin. Ayan o. Etong bar cutter na to, alam niyo po ba, nung nagsimula ako, ito yung una kong binili. Second hand yan. Hey, good morning. Maulang umaga. Ilaw natin. So, napakaagang ulan nito. Tuloy may bagyo. Pero sabi ko nga dun sa post natin sa Facebook, hindi rin makakapigil naman ang bagyo. Kasi kailangan namin mag-prepare. Kasi paano na lang kung araw-araw ganito. So, sakripisyo. Pero may mga bagay naman tayo na gagamitin para naman hindi magkasakit yung tropa. So fabrication ang gagawin namin ngayon para sa bakal, and then yung ating mga iba pang preparation sa site. Okay, so magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, pupunta tayo ngayon doon. Ayan, maulan nga talaga. So kagabi pa to, actually kahapon pa, kaya hindi natapos kaagad yung barracks natin. Pupunta tayo ngayon doon. Enjoy inside. Housework awaits, but I'm ready to go. With morning light and coffee glow. But today, with a smile so wide, with the warmth of the sun, enjoy inside. Housework awaits, but I'm ready to go. With morning light and coffee glow. Today, the smile so wide, with the warmth of the sun. Enjoy inside. Housework awaits, but I'm ready to go. With morning light and coffee glow. Ito yung bakal natin, sabi ko kanina, ayan ay grade 40 to, 7.5, meron din tayong 9 meters. So ang kagandahan kasi noon, maiwasan natin yung magkaroon ng mga splicing. Actually, okay lang din ako magkaroon ng splicing. Lalo na kapag mga high-rise building, which is hindi naman tayo makakabili ng mahaba talagang mga bakal. Magkakaroon ng splicing yan. Pero sabi ko naman dito, instead na mag-splicing tayo, bungalow type naman to, o kaya bungalow house, hindi na tayo magkakaroon ng splicing. Kumuha na tayo ng 9 meters at saka 7.5 meters mula dun sa may pinaka high ceiling, tapos dun sa may pinaka mababa na part nya. So 160 square meter na bahay. So kung mapapansin nyo bakit kami gumamit ng 16mm, kasi tingnan nyo napakalalim, malalim to. And then ito dating bukid dyan. So based dun sa may plano natin, so syempre dun tayo magbe-base. Kasi as per plan, lahat naman po ng mga nandito ngayon ay naka-base sa plano natin. So hindi naman tayo pwede mag-proceed o kaya bibili ng mga materials na hindi nakalagay sa plano natin, naka-indicate sa plano. Okay? So from main rebars nya dun sa may pinaka parilya nya, syempre yun sa may ties at saka stirrups, ayan 10mm naman tayo. And then yung ibang part, yung meron tayong 12mm. Okay? So sa ngayon, ito muna gagawin muna natin kasi tingnan nyo, nakatiwangwang. Sobrang lakas ng ulan kahapon, din na namin naikabit yung yero. So ayan nabasa na nga yung breaker natin. At ngayon nga, ayan, prepare tayo, gagawa ng septic tank na hindi natapos kahapon kasi talagang malakas yung ulan. Pero ngayon nagpakuha ako ng mga raincoat nila para magamit ng tropa. At ayan, sa mga materials natin mamaya, ayan, dahil ito yung nauna natin kasi magte-test ako ngayon ng bending para dito. Kasi alam niyo naman mga kamusta, kahit na may masusunod natin yung mga colored niyan o kaya yung mga kulay, based dun sa mga kulay na yan, sa akin pa rin, mas maganda pa rin na magte-test tayo kung okay yan, and then doon tayo
lalong magkukuha ng materials. So yun yung isang basihan ko. At sa dinami-dami ng mga supplier, syempre hindi natin masabi kung baka mamaya kinulayan lang yan. So titingnan natin kung pundido o hindi. Ganun lang yun, no? So kumuha muna ako nito dahil mamaya marami pang darating. Tapos yung mga pipes natin. Okay? So magandang umaga. At ayan, nandito ni Joby rin. Kulay orange na yowan. Meron tayong twist tsaka fix na clamp. So napakarami na natin ganito, pero syempre hindi mo masasabi na okay pa rin yan pagkatapos ng isang proyekto. Ngayon bibili na naman tayo. Ito kasi yung isa sa pinakamahirap sa pagiging contractor. Pag yan kinalawang na lost thread, sira na yon. Pero pwede naman natin iayusin, pero sayang naman yung oras. Bili ka na lang. So yung isang piraso nito nasa 65, pero yung sa isang supplier natin na pinagkukuhanan nito, ang bigay lang sa atin nasa 35 o kaya 40 pesos. So okay na rin, fixed at saka fixed tsaka pa na yun, swivel na yun, no? So ito, kukunin na nila yung mga tubo na gagamitin natin dito para dun sa butterboard natin. So layout na tayo mamaya, titingnan lang natin yung setback, tapos yung lagayan ng building na mismo. Okay, so mamaya magpapabricate na rin to, kasi sabi ko nga check na namin yung paglalagyan o kaya yung mga ibebend natin. Ayan o. Etong bar cutter na to, alam niyo po ba, nung nagsimula ako, ito yung una kong binili. Second hand yan. Ayan. So mga engineers ko yun binili dati. Ayan. So curious siya kung paano gamitin yung bar cutter na yan. Ayan. Okay. Kailangan lang ng tubo yan. Pero parang maliit ah. Love in my heart, I can't hesitate. The day is unfolding, let's make it bright. With morning light, everything feels right. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go. With morning light and coffee glow. With a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go. With morning light and coffee glow. Woke up with the sun smiling bright, feeling like the world is just right. Every step. Okay, so ayan, squala tayo gamit yung hollow board, Santec PP plastic board. Pwede kang gumamit ng squala, plywood, yung iba nga ginagamit tiles. Susunod, lipat na nila doon. Ito, ako na kami dito, maglalagay na kami ng graba. Under the stars and the silver moon, happy day, let's shout.